Kinumpirma ng abogado ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na 4 na kasalukuyan at 2 dating senador ang dawit sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Mariz Umali. Gabi po. True phone. Ang pasabog ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez hindi pa raw tapos. Depende sa mga makikita sa computer na itinurn over niya sa DOJ. Pwede pa raw may iba pang senador at iba pang mga mambabatas ang mapangalanan. Ayon yan sa abogado niya si Attorney Raymond Fortun. Si Bryce, sinabi niya na yung salaysay na binigay ni Engineer Alcantara ay kulang pa. Meron siyang mga binanggit sa akin ng mga pangalan. Base ito doon sa kanyang recollection of yung mga tao na meron silang mga naipasok na mga proyekto dito sa Bulacan. But again, mga proponents noong mga projects. Kinumpirma niya ang ulat na aabot sa 4 na kasalukuyan at 2 dating senador ang madadawit. Pero hindi raw sila magpapangalan basta-basta hanggat walang ebidensya. Sa ngayon 3 senador na ang nabanggit, sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla. Lahat tumanggi na sa alegasyon. Hanggang hindi pa talaga na unseal at nabubuksan yung laman nitong computer, mas minarapat po niya na hindi na lang po muna magsasalita para hindi siya nagtuturo ng mga tao kung sino yung mga personalidad, kung ilang bang senador talaga ito, kung whether incumbent or whether ex-senators. Sa kanya, it is better na hawak niya mismo yung mga dokumento na meron na siya, para mas mabuti at mas malinaw at mas detailed yung kanyang masasabi tungkol dito. Ang sigurado, sabi ni Fortun, may mga ebidensya pang ibibigay sa Hernandez sa Department of Justice para suportahan ang testimonya niya. I understand na meron pang mga 2 to 3 boxes na hindi pa nga na-turn over din. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, nasa DOJ na ang mga nakuhang ebidensya kay Hernandez, gaya ng computer at mga folder kaugnay sa investigasyon sa flood control projects para ma-preserve at maisama sa investigasyon. May sworn statement na raw na ibinigay sa DOJ sa Hernandez. Bukas, magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Imbitado pa rin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at inaasahang dadalo ito. Sa pahayag ni na DPWH Engineer Henry Alcantara, si Bernardo ang kausap niya sa pagbaba ng pondo at kung sino ang proponent o mambabatas na mabibigyan ng porsyento. Kay Bernardo rin daw dinadala ang cash na para sa mga proponent. Conveyed lang. Meron siyang naunang affidavit, magsusupplemental daw siya because the affidavit that was sent to us earlier, that was before Alcantara testified yesterday. So ngayon, after hearing the testimony, nagpasabi na magsusupplemental. I don't know, wala ko idea. Without saying too much, sir, sa affidavit ba niya may mga names din siya? Wala akong idea. Let's see tomorrow. Siya ay magiging susi dyan kasi siya yung naglagay sa kanila dito sa Bulacan. So siya yung parang tinuturo nila lahat, silang 3. Malaking tulong naman daw ang pagsailalim sa testigo sa protective custody ng DOJ para makapagsalita sila sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung protected witness siya, I believe mas makakasalita ng malaya yung 3 DPWH pati sila Diskaya kasi yun din hinihingi nila di ba? Protection para ibigay nila yung ledger. So I believe tama lang yung direksyon niyo. Posible raw na huling pagdinig na ng Senate Blue Ribbon Committee ang gagawin bukas. Pero depende pa rin daw ito sa mga bagong ebidensya maaaring lumutang. Lahat naman daw ng ebidensyang ito ay ito-turn over sa ICI. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.